Mga nakakakita ng story ko diyan sa IG at FB. So, siguro alam ng karamihan na hindi kami okay ni Pam. And siyempre, naawa talaga ako dun sa bata kasi parang iba pala pag may pamilya ka na. Parang gets mo, pag nag-aaway kayo, hindi lang ikaw yung maapektuhan. Lalo na nasasaktan ako pag nakikita ko yung anak ko tapos hinahanap niya yung mami niya. Nagwarlahan si Mert tsaka si Pam. Kaya gumorabels kami sa Cavite. Out of town na ulit. Brian, here I come! Penelope 2.0. Ang daming memories dito, parang may nag-away ata dito, no? Ayaw nga, wala. May nasabi mo dito. May At nakatwalya din ako, no? Nakatawalya ka din. Maingi, 7-Eleven tayo, wala pa akong allowance. Nagugutom. Kaya pala di kami. Gutom nga abab, walang perang abab. Napakabait talaga ni Dave. Dahil lang nalaman niyang gutom ako, niyaya agad ako sa 7-Eleven. Pwede Gcash? Ay, patay tayo dyan. Ayun pala, ikaw naman pala malilibre. Wala man. Ikaw pala malilibre, B. Gusto niya nga naman si Generous. Wala pa nga akong allowance. Tawag na Gcash eh. Ayos, Generous. Wag ka. Magkano? Thank you, Colin. Ikaw pala. Ang lakas mong mag-aya. Ikaw pala. Dave, grabe, okay na sana, kalal. Kaya lang, ba't naman ako yung nagbayad? Wala na kang allowance sa abab na to, nagpalibre ka pa. Ano ba yan? Nakaka-turn off. Sabi mo wala kang allowance, sinungaling ka talaga. Ang pera ko, oo. Pati na tayo. Bumalik ka. Uy, pati na. Magkano? 200 eh. Kuya, balik na lang namin. Sobrang yummy ko tonight. After ng interview, aalis natin. Yes! Hello, Pelo. OMG! Nakakaiya. Sarap mo ngayon. Aray! Gusto ka na? Oops, I did it again. Yeah. Dave, kumain ka na dito, Ang Dave. pabango kasi. Sige na. Dave, dito ka na daw. Si Lawrence na mag-video, sabi niya. Ay, tawa na si Dave. Maraming salamat sa iyo, Be, kasi wala si Ate Wayne na ngayon. So, alam mong wala magluluto. And inako mo yung pagluluto. Thank you kasi ikaw yung nagbibigay sigla dito sa Grace Family. Wala talaga ako ganang kumain kasi ito yung pinakaunang beses na nag-away kami ng asawa ko ng ganitong katagal. And pinipilit ko naman kumain. So, makapasin nyo siguro, hindi ko na kung nangayayat na ako or something or mukha akong stress, di ko talaga alam. Pero, masaya ako, naobserbahan ko na si Colleen, concerned siya kay Dave, basta something like that. And masaya talaga ako kasi kasama ko yung family ko ngayon. Ano ba bang gusto mo, Mars? Ito para sa akin to. Thank you, ha. Hindi kailangan yan, Mars. Huwag mo akong bibigyan ng kahit na ano kasi meron akong... Ay, nagbago si Mars, no? Bakit? Paano nalaman ni Mars itong bahay na to? Sinabi ko. Ano ka ba naman, ma? Parang hindi nag-iisip. At naman sasabihin yung bahay natin dito sa Cavite? Parang lahat na lang yata, binobroadcast mo yung buhay natin. Kaya nandito ako sa inyong harapan. Kasi handa akong sabihin lahat ng mga totoong nangyari.
Marami akong nababasa sa comment section kung bakit daw hindi namin pinakita yung pag-aaway namin ng asawa ko. Which is naka-reality show kami. So, yung ibang tao nagde-demand na ipakita. Kasi totoo lang, ayoko kasing isipin ng mga tao na lahat ng nangyayari dito is for the views. So, ang ginawa ko syempre, yung mga bagay na ayoko makita nila or makita nyo is hindi ko na pinakita. Pero dahil nga, mahal namin kayo at dahil nga din naka-reality show kami, so ipapakita ko sa inyo kung paano ba kami nag-away ng asawa ko. Nasa yung problema, wala naman sa akin eh. Nakailang usap na tayo ng ganito eh. Na hindi mo nga kayang pigilan. Hindi mo nga kaya. Ha? Tama na. Ha? Tinatanong nga kita eh. Ano tinatanong mo sa akin? Tinatanong nga kung ikaw ba ay titigil na o hindi. Yung totoo. Kayo na lang sinungalingan. Kaya tinatanong kita ngayon eh. Yung ganda na talaga ako. Hindi ko naman sabihin sa'yo ngayong oo. Pero hindi naman talaga. Ngayon wala asawa. Sige na. At least ngayon. Sabihin na sa akin ng gusto. Eh paano alis namin ng anak mo? Oo, yun ang gusto mo sabihin. Eh siyempre, hindi mo pwede nandito. Kaya Pero naiintindihan mo ako. oo. Hindi mo naman ako ayos na. No, di tayo tanggapin. Ilang beses kita tinanggap. Ito nga, okay na nga. Ano ba bang kailangan ko malaman sa'yo na hindi ko tinanggap? Sabihin mo nga sa akin. Okay, hindi na ako magsasalita. Okay, naman tayo ko na nagkipagkano. Okay na. Baka pag nawala kami ng anak mo, makaya mo na. Kaya nakaya mo naman. Ikaw na lang yung aantayin ko. Kasi nasasanay ka kasi pag ako nakapunta dito eh. Eh, sorry. Lahat naman tinanggap ko sa'yo pero too much na ito. Gawin na kami sanay ka. Hindi mo pinababalik niya. Meron kasi talaga kaming pinagdadaanan mag-asawa. And hindi ko pa kayang i-share sa inyo kung ano yung reason kung bakit kami nag-aaway ng asawa ko. Pero, ang mali dito ay ako. Ako yung may kasalanan kung ba't kami nag-aaway. And alam kong mali ako. Pasensya na kayo kung hindi pa ako handa na i-open sa inyo kung ano yung pinag-aawayan namin. Siguro in time, kapag ready na talaga ako, siguro kaya ko nang i-open sa inyo yung kung ba't kami nag-aaway ng asawa ko. This is the first time na nagbaba ng pride yung asawa ko. Totoo lang, sobrang nagulat ako nung pagkatapos kong maligo is nakita ko siya dun sa kwarto tapos dala-dala niya si Wolf. Kasi nung mga nakaraan na, di ba, nabanggit nga na nag-away kami. Pero ang importante ngayon is okay na kami. Hello.
Masaya ako kasi finally, ibinaba din ni Pam ang pride niya. Sa tinagal-tagal ng away nila, ngayon lang sumuko si Pam. What? You miss mommy? You're happy mommy is here? Huh? Yeah. Sure? You miss mommy? Yeah. Did you cry when mommy is not here? Yeah. Oh. Nagpapasalamat ako na nagkaayos kami ng asawa ko. Ang akala ko talaga hindi na kami magiging okay. Binalik ko na nga sa kanya yung singsing ko eh. Akala ko talaga ito na yung katapusan ng relasyon namin ni Christian. Sa totoo lang, hindi ito yung unang beses na nangyari to. Pero ito yung unang beses na nakita nyo to. So, meron kasi isang bagay na pinag-aawayan talaga ng paulit-ulit. Kaya siguro napuno na din ako. Kaya nag-decide akong umalis. At syempre, sinama ko yung anak ko para makita ng asawa ko kung paano ba yung buhay niya or kung gaano bang kalungkot kapag nawala kami ng anak niya sa kanya. Pero ang importante sa akin ay nagkaayos kami ng asawa ko. So ngayon, ito okay na. At babalik na nga rin pala kami sa QC kasi syempre, nakakaawa kasi si Wolf pag nasa Cavite siya. Pagbukas kasi ng pinto, isala na agad. So wala siya ganong magawang playground. Kaya nag-decide din kami ng asawa ko na bumalik na lang din sa QC. Parang hindi ka naman sad eh. Sad ako. Kala ko, parang wala lang sa'yo, wala kami. Ha? Hindi sad nga ako. Love you. Okay. Kala ko, di ka pupunta dun sa bahay. Kala ko, di ka pupunta dun sa bahay. Siyempre, namiss ko si Walt. Si Wolf lang, na-miss! Tsaka ikaw, syempre. Ano, si Wolf lang ha? Naditignan mo ito, inanigit ko. Maganda ba? Ang siya ko ngayon kasi hindi nagagawin ni Pam yung isang bagay na paulit-ulit namin pinag-aawayan. Sa totoo lang talaga, ayokong umalis sa bahay and ayokong maging broken family si Wolf. Pero kung ito yung way para ma-realize si Pam na hindi tama yung ginagawa niya, gagawin ko to. Hindi lang para sa akin, kundi para sa anak ko at sa pamilya namin. And masaya ako na na-realize ni Pam na mas mahalaga kami ng anak niya kaysa sa kahit na ano pa man. So, umaasa ako na wala lang kami pag-aawayan ng asawa ko na kahit na ano at mas magiging strong relationship naming dalawa. Ang haba naman ang kailangan dyan, mga tig. Oh, cut na. Cut na. Cut na. Oh. Dapat eh, pasok. Hanggang saan dapat? May truck dyan, ay. Kung ano kayo mag-edit? Ha? May truck. Oh, Deliver. Anong deliver? Sarah. Sarah? Sarah? Magkano? 88,000. Kano? 88? Wala, 88, 98. deliver ko. 88? Lo? Hindi pa man din nag-iinit yung pet ko dito sa Quezon City. Meron na agad dumating na parcel na 100,000. Sa totoo lang talaga gusto ko magalit kasi can you imagine? Kakaayos pa lang namin ng asawa ko tapos ganito agad. Pero syempre, dahil nakakaayos pa lang namin, so meron siyang immunity para ngayong gabi na to. So, pag sabi sa'yo natin na 100,000, so ito lang gusto ko magalit. Kaso nga lang, kakaayos lang namin. So, halos 4 na araw kami magkaaway. Kaya kaysa mag-away na naman kami, nag-decide na ako mag-withdraw at bayaran yung parcel na dumating sa kanya. 88? No. 88 pa lang. 88,000. Ah. Ganon mga ito. Ano ba yan? Hindi pa nag-iinit yung pet ko dito sa QC. May deliver ka na. Siguro kaya apat sa Cavite kasi may deliver ka, no? Bayad na ha. Love you. Asawa, ano ka ba naman? 100,000 lang yan. Walang-wala yan sa pera mo. Sobrang dami mong pera. Tinga-tinga lang yan sa pera mo. Barya-barya lang yan sa pera mo. Lagi mo talaga akong pinagdadamutan ng pera mo. Alam mo naman na pag may parcel lang ako nagiging masaya eh. Magkano, te? 88 kasi. Ano ba yan, 88? Sige na. Wala akong babayad doon. Wala akong Gcash ng 88,000. Hindi nakakapag-send ako ng 88. Tanong mo ate Nakakapag kung na pwede ako. yung terma, yung card. Walang ganun doon. Mag-withdraw muna ako. Sabi mo, ate, kunin yung kotse, mag-withdraw na ako sa bed. Withdraw ka na, Daddy. Thank you, Daddy. Ano ba yan? 88,000 na sa Sige na, please. Ikaw naman, kakapati lang naman natin. Parang gift mo na sa akin yun. Gift? 88,000? Love you. Huwag ka nagalit. Oh my God, may dumating na naman akong parcel.
Baka tuluyan talaga mag-aiwalay na kami ng asawa ko. Pero at least, 20,000 na lang. Malayong malayo sa 100,000. Ate Wena, magkano po yan, kuya? Bali, 18,575. 18,500. Oo. Kukunin ko lang yung pambayad sa Picture ko lang, mama. Sabi ka naman, may yan eh. Apo, wait lang. Sige, ma'am. Sige po. Wait, baka magpabalikan ako. Baka pa-deliver ko. Daddy, nag-deliver ako. Ha? Meron na naman! Ba't meron na naman? Sabi mo wala na. Hindi ko alam kung bakit ba sobrang lakas mag-shopping ng asawa ko. Parang 120,000 for almost 2 days. Grabe. Hindi ko alam. 19,000. Ha? Nakabuhay ko lang kahapon ng halos 100 na. Sige na. Tagal-tagal ko nang di nagsha-shopping. Sawa, kabigay ko lang sa iyo kahapon ng halos 100. Eh di ba nga ayaw mo mag-mall? Kaya nagsha-shopping na lang ako sa online. Ayaw mo kasing... Ito, mayroon na ako. Uy, yung driver nag-aantayan na yung papayan. Sabi mo wala nang darating. Tagal-tagal ko nang di nagsha-shopping. Kailangan ko ng mga bagong damit. Sige, Puro naman na yung mga damit ko. 3 box ng Zara yan. Halos 120, sinaping ng 2 araw lang. Kailangan ko ng mga bagong damit. Siyempre, may mga nauusong mga damit. Dapat sabay ako sa trend. Dapat di ako napag-iwanan. Of course! Siyempre, dapat lagi ako sabay sa trend. Para saan pa naging fashionista ako kung hindi ako makakasabay, diba? Ano yung pag-asawa na kita? Dapat, mga girl na. Kami na pambayad, dalis naman na. Ito yung driver eh. Ano ba yan? 19. Hindi ka siya sa'yo. Sige, saan? Saan mo na ha? Mabayaran ko na yung driver. Ano yan? Deliver na naman? Saan ka? Nandiyan ba? Grabe! Meron na namang parcel. Grabe, kahit ako naiinis na rin ako sa sarili ko dahil napaka-shopaholic talaga. Hindi pa ako nakabayad sa isang naman. Pagdala pa yung pang-cash out ako. Magkano? Bali 7. 3 cash na lang. Te, bigyan na lang remedios pa, 2 box. Oo. Diba meron na tayong dalawa pa ako. Oo. At laging mga may ubaw tao dito, Strepsil, bili ka. Wala na tayong eto. Ate, Ano? pure foods corn beef. Oo. Yamihan mo, mga 10, Oo. 15. Kabenta yata ito ah. Wala na rin tayong century tunang maliliit. Lahat ng nandito, malalaki na. Oo. Kasi ba, gusto ng luga, mas makakalang lang. Ito. Gusto ko ng Vitamilk. Bili ka ng Vitamilk chocolate. Ikaw, Dave, ba may kailangan ka? Personal na, ano to? Toothpaste, deodorant, sabon. Wala. Di ba, bumili tayo sa member ng nakaraan? Sige. Bali, yung ano na lang ko, yung 3.5 pala ni Ate. Ang 3.5? Yung binayaran ko. Saan? Yung party, yung... Ano kasi? Di ba nakaraan yung May. may Sara din? Oh. May kasabay pa yun. Meron pa? Oo. So may utang ako sa'yo ngayon. Magkano? 3.5. Marami nga talaga. Marami sa amin. Gigas ka na lang sa'yo. Diba yan? Susunod, pag meron dumating, pag wala ako, o kaya kay Pam, huwag yung bayaran na, huwag yung ano yun. Umawi, hindi na si Pam. Diba naman, hindi na natapos ang parcel na yun. Tayo yung kanto na sa bag, kuhanin mo na lang kayo, video ha. Bukod pala doon, sa nabayaran kong 120k, meron pa rin akong utang kay Dave na 3,000 plus. Grabe asawa. Baka akala mo namumunot ako ng pera, baka alam mo ATM machine ako. Diyos ko.
Kahit sino mapapainda sa ginagawa mo eh. 123,000 plus something. Ginastos mo ng 2 days lang. Alam mo ba kung gaano kahirap kitain ng 100,000 or 120,000? 100,000 nga, pahirapan pa, 120 pa. Grabe, hindi ko talaga lang kung paano mo naisip na gumastos ng ganyang kalaking pera sa loob ng 2 araw. Sobrang magkaugali talaga kami ng papa ni Pam kasi magkaparehas kaming kuripot. At sobrang napangiti niya ako nung naramdaman ko na hindi niya kinakampihan si Pam at sinabihan niya si Pam na kung gusto ba raw mag-seminar sa kanya. Hindi na sa akin. Ayan, ma. Ayun, libre. Oo. Sa linggo lang, 2 linggo. Graduate ka na. Bakit po? Paano mo sa seminar sa'yo? Ano mo? Yun yan, sa pagbibigay ng pera. Ayan. Maayos sa pagbibitaw ng pera. Ayan. Ano ako gaya ng labas-labas na ganyan. Kasi mainit. Kasi nga, mainit mag-ano ko. Kausap ka niya sa telepono, extend pa. Dapat na, mag-ipon ka, safe, sa abangan ko. Pag wala akong bagong damit, Kailangan seminar sa'yo, paano? Mag-seminar ka. 2 linggo. 2 linggo? Kanina 1 linggo lang. 2 linggo pa. Hanggang mag-aakit ka. so yung walang internet, pagpakita ko pa naman sa yung sinapin ko para lalong high blood papa ko. Grabe pa, sa isang araw. Kasi nga naman, asawa, tingin ko talaga kailangan mo ng seminar para ma-realize mo na sobrang kitain ng pera at hindi porkit may pera ka, ubusin mo na agad. Sa tuwing pinapangaralan ako ng papa ko, iba kasi yung dating sa akin kapag yung daddy ko talaga nagsasalta sa akin. Kasi daddy ko talaga yung kasama ko, lumalaki ako. And yung lola ko talaga nag-alaga sa akin. Lumaki kasi ako na kahit papano meron, hindi sobrang yaman, pero kahit papano kasi nabibigay lahat ng lola ko ng mga pangangailangan ko. And ang family business kasi namin, meron kaming jewelry. Nagsusupply kami sa mga hospital ng mga hikaw ng mga baby. Pagkapanganak ng baby, kasi pag babae, di ba, kailangan may hikaw na. Kami yung supplier sa hospital ng mga hikaw. So yun, medyo okay naman yung buhay namin. Kaya yung daddy ko, may pera din talaga sila nung bata pa ako. Dumating kasi sa point na sobrang down nung daddy ko. And talagang umabot siya sa 0 talaga. As in, wala na pati pambili yosi, ganun-ganun kalala. Kaya naranasan niya yung walang-walang pera talaga. Tapos lahat ng tao, lahat ng pamilya mo, galit sa'yo. Kasi, yun, pasaway ka, wala kang ano. Which is, doon siya natuto na dapat mahalin yung pera, dapat ganito, dapat ganyan, ganito, ganyan. Kaya dumating naman yung papa ko na sobrang ipit talaga. Alam mo yung pagbibigay niya akong baon, sobrang gaganunin niya yung pera talaga para bago niya ibigay sa akin. Kaya naiintindihan ko yung papa ko kung bakit siya ganun magsalita sa akin, kung dapat pagmahalaga mo yung pera mo, dapat Kasi ako, magkaiba kami ng pananaw ng daddy ko pagdating sa pera. Kasi ako yung klase ng tao na parang kikitain ko din yan bukas. Parang i-enjoy ko yung everyday, yung moment. Paano what if bukas wala ka na, diba? Di mo naman madadala yung pera sa hukay. Kaya gusto ko laging masaya. Gusto ko laging kumakain ng masarap, laging umaalis. Basta gusto ko masaya lagi. Kaya ganun siguro ako. Naiiyak ako. Si Wolf kasi sa totoo lang, naglalaro na siya sa labas. So, grabe, talagang lumalaki na talaga siya. Kasi ayaw niya na sa bahay, gusto niya paghapon, doon na siya naglalaro sa labas. And yung mga kalaro niya kasi is may mga bike. So, nagsasabi siya si Wolf na, Daddy, bike, Daddy, bike. So, syempre, sino ba naman ako para tanggihin yung anak ko? Yung 120k nga na pang shopping ng mami niya na po-provide ko yung pangailangan pa ng anak ko. Kaya nagpunta kami sa mall para bilang si Wolf ng bike. O, just sit down, Wolf. Sit down. Pangit. Di naman bike yun eh. Paan na lang i-slide niya ng paan. Ayan, master ni Wolf yan. Ayan, master ni Wolf. Yung daw gusto niya, sabi. Oh, go, sit down. Pero kaming hot wheels sa ganyan, sir. May ganun nga siya. Yeah, that's fine. Ha? Okay. Yun na lang, yung isa. Okay na ako doon. Ayan na lang. Wolf. Master ni Wolf yan.
Yan, daddy. Oh, watch out! Sobrang kulit mo, anak. Kung alam mo lang, paglaki mo, mababalikan mo itong mga videos na to, makikita mo kung gaano kang kakulit. Grabe. Sobrang saya ko naman kasi nagiging makulit na siya. Kasi dati si Wolf kasi stalk siya sa mga tao eh. Kasi nga, sa bahay, kakaunti lang kami. And ngayon, nagiging bibo na siya sa labas. Which is okay talaga sa akin. Nag-dance. Oh, nakita yung playground mo. Naku, nag-dance. Later, okay? Nag-dance mo. Ay, nusod. Bukod kay Pam, naririndi na rin ako kay Colleen. Kasi wala na siyang sinabi sa akin, kundi project ng project, print ng print. Halos sa loob ng isang linggo, nakaka-10,000 yata ako dyan, 2K ng 2K per print. Kaya ang ginawa ko, bumili na ako ng printer para hindi na siya sa labas nagpapaprint at meron na siyang printer dito sa loob ng bahay. Binilan kasi ako ng asawa ko ng iPhone 16. Kaya naisip ko, yung iPhone 14 ko, ibigay ko na lang sa daddy ko. Finally! Oh! Ganda pa! Wow! iPhone na yun. Asa? Oh, bongga! Oh! Ganda. Ganda ro daw. Ay, open na. Open. Uy! Wow! Isa pa. Yan na, si Papa. Oh, may bagong cellphone, no? Sa'yo box yung... Ay, si Papa. Ready to set up na. English. May dalang SIM. Ayos pa, may dalang SIM card, Parang ako, ikaw na mag-ano. Oh, sige. Solid, bagong cellphone ni Papa. Pala sa'yo. Wow! Hindi na kita ng ano. Kailan? Kanina, nagpa-deliver ako. Bongga, thank you. Ito na pa, inactivate na. Inactivate na po. iPhone. 16. Lino ng camera na. Bubuli ka. Okay na po yan. Wala nang dapat ayusin dito. Mga Facebook na lang po, tsaka hindi po kayo makakapag-download po ng ng kahit na anong app. Kasi wala pa po kayong Apple ID. Yung Apple ID niyo po dun sa XS Max, ilagay na lang po dyan. Sobrang happy ako kasi nung nakita ko yung reaction ng papa ko na sobrang happy niya. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, kada bibili namin swap ng kahit anong laruan, gusto ko talaga ng kaka-gift wrap. Kasi gusto kong ma-feel niya na lagi siya nagbubukas ng gift and meron laging surprise. Kaya yung bike na binili ko sa kanya, pinag-gift wrap ko yun. Ano mo na, Daddy? Daddy first. Thank you, Daddy. Daddy first. Thank you, Daddy. Kiss. What is this? Wow. Open. Open mo. Oh. Let's go. Eto. Yan muna. Look. Wow! That your bike, Walt? Wow! Nakakatuwa lang na kahit alam niya yung nasa loob, well, di ko alam, baka nakalimutan niya na, pero na-excite pa rin talaga siya. Go, bike. Si Mami nagbabike. Galing ka ba? Gawad! Go, si Mami! Mami! Put! Parang napapadalas lang yung pag-aaway namin ng asawa ko.
So ngayon kasi anniversary namin and dapat masaya kami. Pero nagulat ako kasi bigla siya nagtotopak. Tapos nagchat sa akin si mama na si Pam daw is nasa kanya, umiiyak daw. Kinakausap ko kasi yung asawa ko. And hindi niya ako pinapansin. Ilang beses ko siyang in-approach na ipakita sa kanya yung pinapakita kong picture. Hindi niya ako pinapansin. Nairita talaga ako noon, kaya inaway ko siya. Ano yun, mas importante pa yung mga ginagawa niya kaysa sa akin. Hindi niya intindihin yung mga sinasabi ko. Pero syempre, dahil anniversary namin, inantay ko lang na suyo-suyuin ako ng asawa ko. Nag-arte-arte ako dun sa RAV4. And hindi ko talaga alam kung anong naging dahilan ba't siya nagagalit. So, kaya ang ginawa ko, syempre, bilang lalaki, sinuyo ko rin siya. Hindi na namin dito. Walang iyak. Sige na. Ako mukha ko excited na excited. Excited nga din ako, pero may kausap mga kanina. May trabaho din ako eh. Hindi ako chill-chill lang. Excited ako, anniversary natin eh. Okay, lunch na nga ano, putang ina, parang hindi pa din kaya mangyayari. Okay na. Ano ba tabutoy na ano? Kanina kinakasap kita sa baba, hindi mo ko pinagpapansin. Hindi ko na, kasi pwede ko dito ba pansinin? Hindi ka na. Hindi ka na. May kausap lang ako. Okay. Kausap lang ako eh. Ayaw naman. Sana wala ako dito. Hindi ito mahal. Busy lang talaga ako, asawa. O, syempre, intindihin mo din ako. Kung stress ka, mas-stress ako, sipin mo naman ako. Kailangan magpaka-asawa, kailangan magpaka-tatay, kailangan maging negosyante, kailangan maging influencer. Get mo, mga, ikaw na alam makakaintindi sa akin eh. Alam mo naman yun eh. Get mo, mga hindi paghawak ko cellphone ko, wala lang akong ginagawa. Ewan ko nga din ba talaga sa sarili ko. Minsan kahit ako, naiinis ako bakit sobrang arte ko, sobrang, alam mo yung kontang kibot, parang nadidepress agad ako. Hindi ko alam kung ano ba tong pinagdadaanan. Basta, baka dahil dun sa problema ko na hindi ko masabi, baka kaya ako nagiging gantong emotion ko. Sa totoo lang, meron talaga akong magandang plano para sa anniversary namin. Pero dahil nga puro away na lang kami, hindi na yun natuloy. And ayun, si Baby, naganap siya ng gusto niyang kainan kay Gordon Ramsay. And syempre, para sa akin talaga, is kilala ko din si Gordon Ramsay and alam ko magaling siyang chef. Kaya, ito na rin yung chance para makakain kami ng asawa ko sa restaurant niya dito sa Pilipinas. Hey! Nandito na tayo, Mimi. Let's go, guys. Mimi, happy anniversary. Gordon Signature Beef Wellington. Sino na yung beef Wellington? Saan na yung saan? Ayan guys, si Mimi. Thank you, Dada. Okay. Sana masarap po. Hindi naman siya guys, hindi naman siya super mahal na napakamahal.
Tabi na tayo, asawa. Ito sa'yo. Ito lang sa'yo. At sa akin, ito lang. Tapos sa'yo lahat yan, Mimi. Well, naka-order ba dito ng plain rice? Wala yung plain rice. Laki yung rice. Nangyayari. This is the red wine chocolate for you. Orders complete na po dyan. Thank you. Guys, wala pala silang rice dito. So, kakain kayo dito. Walang rice. Paano po? Pinagbaon mo ba? Kain. Paano kung mara wala mo yung rice? Ano yun? Mag-gigit na lang. Pero pa bang ganun mag-gigit? Nag-apply na lang sa'yo. Nag-apply na. Grabe, sobrang sarap ng beef Wellington. And eto kasi yung sa menu. Mahilig kasi ako umorder ng mahal sa menu. Yung pinakamahal lagi in order. And eto yung pinaka-expensive sa main nila sa menu. And gusto ko sana mag-caviar. Kaya lang, alam mo naman, yung asawa ko, kaya hindi na ako nag-order. Ayun, peg na peg ni BFF paglagay ng Christmas, tinulungan ko, share ko lang din. Yung color. So habang ino-open namin yung Christmas tree, kasi yung Christmas tree ko last year pa namin yon. So para sulit, gagamitin namin ulit this year. So nung binuksan namin, meron siyang gagamba. And yung asawa ko, takot siya sa gagamba. Ganito kalaki yung gagambang nakita ko. And alam ko, matatakot talaga siya. Ay, gago, laki. Ano yan? Gagamba. Gagamboy, ayan, gagamboy. Ah, wala. Nagpasok ka na ng gagamba dito. Lagot ka. Wala, magpapanik yun. Wala. Ay, gago. Loris, sumayo na. Lagot pa kay baby. Ba't ako yari? Teka lang, nasa ba? Baby, may gagambang nakagatto kalaki. Si Loris pinakawalan. Hindi ko, ay, Talaga, Loris. Sayang, hindi ko pa nakikita yung reaction ng asawa ko. Never ko pa kasi siyang nakitang yung may gagamba dito. Kasi sabi nila, OA nga ng asawa ko sa gagamba. Nag-chat sa akin yung asawa ko na meron daw malaking gagamba dito doon sa may mga Christmas tree na galing Cavite. Ay, di ba tumungtong dito? Patayin mo yan. Ang laki. Papatayin ko. Bakit mo pinapakawalan? Kaya ka nasasaktan eh. Hala. Hindi ako makakababa dyan hanggang buhay pa yan. Sa totoo lang, Lawrence, na-disappoint ako sa iyo kasi hindi ko alam ba't di mo pinatay yung gagamba. Alam mo namang ayoko ng gagamba. Kasi para sa akin kasi, pag mga gwapo talaga, takot sa gagamba yan. Yan, sila Daniel Padilla, ako, sila James Dean. Kasi mga batch namin, takot kami sa mga gagamba. And yung mga batch kasi ni Lawrence, mga ano yun eh, magsalita. Pero hindi ko alam, pre, bakit hindi mo pinatay yung gagamba? Kailangan pa magsalita sa CCTV na patayin mo yung gagamba para patayin mo. Anong nangyari tuloy, hindi ako makababa dito sa sarili kong bahay kasi nga mayroon malaking gagamba. Lawrence, pinakawalan. Nawala nga eh. Pero nakapakalaki. Makikita mo agad. Ayun, ba't binaygan mo pala, Loris? Wala din. Takma. Nawala eh. Eto, naghanap pa kasi ako ng mga buwag eh. Malaki nga, hindi Malaki nga, ganyan. Hindi pwede talagang hindi mapapatay ang gagamba na yan kahit anong mangyari. Eh, sabi ko kay Ate Wena, hanapin mo yung gagamba at patayin mo kasi sinasabi nila yung gagamba daw nakalabas ng bahay sa ng aircon, sa tube ng aircon. Hindi ako naniniwala. Kailangan ko makita mismo yung bangkay ng gagamba para maniwala ako na wala na talaga siya dito sa bahay. Ate Rena. Kailangan nyo napatay yun tapos hindi nyo rin nyo
hanapin niyo muna yung gagamba bago yung Christmas tree. Puro ka cellphone! Ayoko lang gagambat eh. Ipis kaya ko pa. Papatayin ko sana yung gagamba. Kaso si Be, takot din pala sa gagamba, kaya hindi ko na siya pinatay. Bakla ka talaga, Be. Wala. Namatay na po. Nagtampo na wala na. Mark, ano ba? Gagamba lang yan. Masyado kang takot. Huwag ka mag-alala. Takot din ako. SKL. Nagtampo na yung ano. Hanap kayo ng hanap. Sabi na, inistorbo nyo na nga ako sa Christmas tree. Nahihimik ako. Inistorbo-storbo nyo ako. Tapos hanap-hanapin nyo ako. Nahihimik ako sa Christmas. Totoo. Sabi niyo nga yung ubusin ng isang box ng bahay ko dyan sa baba. Parang Wait bungi, lang, magbawaw yun. parang bungi dito, BFF. Imibuka ka. Saan? Dito, oh. Ibuka mo. Ngayon, ang theme ng Christmas tree namin is gusto ko aesthetic lang. Walang masyadong borloloy. Kasi si Walt, pag merong mga nakikita siyang baka hilahilayin niya yung Christmas tree and baka mabagsakan siya ng Christmas tree. So, kaya iniisip ko, wag na lang masyadong maglagay ng masyadong design. At dahil nga hindi nila makita, at syempre, wala din naman talaga sa puso nila yung paghahanap ng gagamba kasi hindi naman sila takot doon. So, nag-chat na ako kay mama. At sabi ni mama, siya na raw bahala sa gagamba, papatayin daw niya. Kaya kahit pa paano, nakababa na rin ako. Pero syempre, yung lahat ng reflexes ko, naka-on yan. Kumaga, konting kibot lang, makikita ko agad sa peripheral vision ko kung meron mang gagamba or wala. Hindi. Kailangan mo makita yung bangkay niya. Mag-spray ka sa labas. Kailangan mo mag-spray sa labas. Hindi ako makakampante dito. So ako isabi, good. Nakalay ako dun Ano? Ganda. Let's do Merry Christmas. Iligay mo bukot-ikot tita pala. Yan yung pawala-wala, tapos meron. Hindi. Yan, nakastock lang. First Christmas dito ni Colleen and ni Be. Stick ako. Wow! Di, maghahawak dapat kayo ng kamay. Panatayan kung nilalagay ng star. Huwag nakakapit na lang dito. Anak sin, Ayan na. Hindi ko abot. Hoy, hindi, bawakan mo si Colleen. Lalaya mo. Ang liit ng abot. Kaya mo ba? Ano pangalan ni Dave tsaka ni Colleen, Be? Dakol! Dakol. Dave, ikaw umakyat. Alit kasi ng above na yun. Dakol. Harap ko, syempre, Dave. Pucha, November 11, ka-anniversary namin ng asawa ko. Oo. Tsaka November 11 din. Kaya nga, nagka-istaran ang dakol. Yes. Dakulin na yan. Hindi malagay yung star. Hindi yung ganyan, Dave. Ano na, ito talaga. Oo. Kasi mga... Ayan. Patayin mo. Ay, si Colleen lang makakapagpatayo. Colleen, patayuin mo yan. Pero ikaw na, piling ko, ikaw. Hindi ako makakapag ano yan. Talaga? Si Colleen lang daw makakapagpatayo. Bengkong. Hindi, ganyan talaga yan. Ganyan talaga, puta wala talagang perfect na sa taas. Hindi, maayos yan. Maayos yan. Pagod si Dave. Hanggat hindi natataas yan, hindi ka mag-edit. Pagod si Dave, pagod. Mas nangangalay pa ako magawak ng Okay na yun. camera kaysa dyan O yan. Ayan. Baling na lang, kaliwa konti. Yan. Ipicture ako. Perfect. Tangina na ito, pinalis pa. My day, My day. My day. Dave, ang pangit niya. Last Christmas,
I gave you my ass from the very next day. Sinasabi si Colleen. Kita raw sa reflection ng salamin. Ano ba yun? Tangina nito eh. Social timer na naman eh. O saan na kami? O. Yay! Finally, nakapagtayo na rin kami ng Christmas tree. Usually kasi, September pa lang, gusto ko na may Christmas tree para pagpasok pa lang ng Burr months, ramdam mo na yung essence of Christmas. Last Christmas, you gave me your ass. From the very next day, you fuck my best friend. This year, I fuck your uncle, and I'm gonna fuck your father. May snow. May snow sa ilalim. Dibo. Oh, yelo. Parang sarap mag-pop ice. Pop ice. Oh, Sakto lang. Oh, endorsement ko yun eh. Pop ice. Endorsement ko yun, kante? Oo. Tama ka, baby. Pop ice. Ano ba talaga yung papay? Pop ice. May Papay's. 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 Ang tagal mo, linggo-linggo ko na din nakaka-move on. Hindi papay. Ang pinagmamalaki ng Popeyes ay chicken. Bukas order tayo para matin. Ano ba papay's? Oh, Papay? Papay's. Papay's. Pop ice. Ano po kay Dana kang metong-metong ka? Ang nag-aaral ka ba? Lumirat ka ng konti, yun na, pop ice. Nag-aaral ka. Papay's. Kulang sa dilat yan. Ano ang scientific name ng water? So ano ang scientific name? Buti pa yan, di mo Good alam. night, everyone. Ano nakikita niyo dyan? Okay na. Ano nakikita niyo dyan? Itlog. Dave, may sinasabi si a girl. Pop ice. Tayo, balot. Balot daw. Ayun o, balot o, dalawa. Putang ina mo, Lauren. Ano yan? Century egg! Century egg. Dave, ilabas mo. Okay, ino mo na. Oh. Guys, tara, inuman Sige na. na. Balot daw. Oo, tapos may balot yung abaw mo. Sige na, pinsan kong maganda. Kasama namin ang buong Grace Fam na mag-celebrate ng 3rd wedding anniversary namin dito sa bahay. Kaya nagaya ako ng inuman. Baka ikaw, di na naman makapasok bukas, ha? Kaya ang ginagawa mo, Hindi naman ka pinapayagan ha. Hindi, pag sa bahay, okay lang. Hindi ka nag-aaral. Madalang lang, Madalang. Araw-araw ka nagiinom. Nakakaginom nga rin. Ano ba siya pamalakasan ko dyan? Ano nilagay mo ate? Sanmig! Sanmig apple. At saka Yes, tayo. Kaya ka muna, Beto, pulutan mo kay si Tubola. Maganda ka na lang. Ay, gusto ko nga pala. Oo, nga naman. Pero yan, wala pa yung nakalagay na. Ito po. Nakadami ko. Ito, maganda ka na rin ko. Parang nagkakalusan na mga ito. Lumas na kayo tatulong. Kaya nga tao. Colleen ha, nagiinom ka na naman. Sa halip na nagre-review ka, inom ang inaatupag mo. Imbis na libro ang hawak mo, alak ang inaatupag mo. Hindi nakakatuwa. Ala si Mama. bukas, nagiinom ka. Sabi po ni Kuya Mark. Sabi ko daw. Pinayagan ko. Natatawa. Hindi ma, Hi, ma. nagkaroon sila ng Christmas tree, mo na. Ano ba ito? Be, lang ha. Opo. Birthday ni Colleen mo. gising mo bukas sa Colleen ha. Ito baka naman di ka magising. Ako Ba't kasi gising ka pa? Di ba may edit ka pa bukas? Dapat mga kakawin. Tsaka ba't ka umiinom? Daming bawal agad. Wala pa man din, ang dami na agad bawal. Hurry na hurry, mami. Din! Kung pagbabawalan mo, okay lang. Iba din. Sama mo na, hindi mo mamalito. Sama mo na lang. Ang taray ni Dave, wala na siya sa Facebook. Personal lang. Masaya ako na si Dave nagiging madaldal na. Kasi si Dave kasi talaga sobrang tahimik niyan. Pero nung dumating si Colleen, naging madaldal na siya. And Colleen, sana naman hindi mo lang, ginagamit-gamit si Dave para sa sarili mong intensyon. And sana talaga is maging kayo ni Dave para pinsan sa pinsan. Ay, wow, hindi daw balot. Pagod ako maganda ng Christmas tree. Yun na. Ito nga kay si Tubola, oh. Wala ka pa naiinom, pulutan na. Ay, yun na lang pala. Ham? Ang tara din sa... Sige na! Balot? Ay, Ano niyo muna yan, ang tawag dito? Cristo rin talaga ni Dave si Colleen. Ano niyo muna yan? Bakit ka din, ma? Inom din daw si mama. Hindi ko kasama. Kasi be. May narawa nga kayo ba yun sa Facebook ko? Mainom ka din? Walang yun, sip yan kay Dave.
Pinsan mo, pinsan ko. Pinsan. Wala na ba kayo ibang pinsan? Best friend ko, best friend niya. O best friendan. O Pinsan, tangin na pinsan friend. nga. BFF, BFF. Pinsan na kailangan. O, pinsan, BFF, BFF. Pero tangin na nakita ko na kung parang kanino ka talaga. Ano sa'yo? Babe, baka naman suling pa pagbayarin mo, ha? Wala nga, nag-7-Eleven kami ate. Saan na ba sa yung Gcash? Wala kasi akong pera, di ba galing kami na eh. Wala akong pera. Hindi pa ako nakakahingi allowance kay kuya. Tapos umuwi na si Dave, nagpapalang sabi ko, libre niya kami sa 7-Eleven. Umayag, pero ako yung nabayad nung nasa kasi Napapansin ko, napapadalas na yung paglabas-labas ni Colleen at ni Dave. Ano, Colleen? Hindi ka pa talaga nakikinig sa mga sinasabi ko? Di ba sabi ko sa'yo, maghanap ka ng mayaman? Anong pinagagawa mo? Nag-aaksaya ka na naman ng oras dyan. Di ba sabi ko sa'yo, maghanap ka ng mayaman? Dave, sabihin mo ako ng balot pero ayoko ng malaking sisiw, ha? Ba't may kasamang ano? Yung nasa night talaga, pagbukas ko kalahati ng itlog. Kasi nga sabi niyo, balot sa puti. Itik na. Ay, sorry ha, po. Nakakabahala pa ako sa Peter Nicolin, guys. Kami maganda yan. Dapat yun ang background mo, yung Christmas lights. Tree. Sure po, ang tagal. Christmas tree yan. Ay, oo. Bubobo na ako sa'yo. Parang kaya ako at kailangan mag-aral, ah. Tagal po. Tingnan ka rin may angulo. Nakakapikon. Nasa mga ano, ay maganda. Bakit ba, Lawrence? Yung steer. Parang ano sa iyo. Oh my God. Papasa mo ba yan sa exam? Ang pinsan nga talaga. Ito ang steerer, no? Ang Support. daming sinasabi ni Lawrence. Baka madidilig ba ako dyan? Ayun ba ako? Tagal. Alam mo, napakadaming aral dyan. So, paglalabas mo, paglalagay mo dyan, saka mo picture, ha? Kahit Ay, araw-araw. ilabas mo yung mawet. Ay, oo. Sa New Year, sa Pasko na. Mawet. Labas mo yung mawet. Ayaw mo. Iinom niyo ba? Oo. Hindi, pipicture mo Kasi siya. nga. Ano? Para makita lang sa mic. Siyempre, para ano, certified ano siya, social card. Tsahin siya. Alin? Certified social. Pangit naman kanina to. Pangit naman Pero tignan. hindi ko alam. Kuya, kuya, grabe ka naman. Wala. Ay, sa'yo. Baby yan. Wala na yan nangyari. Kala ko kay Dave. Yung hindi naman ko yung pangit tingnan. Sabi ko yung akin. Tanggalin niyo itong akin. Hindi kasi ako nakakainom pag gutom ako. Eh sobrang nagkikrib ako sa balot. Kaya nagpasama ako sa Ekalal na Dave na to na bumili. Buti na lang, sinamahan niya ako. The best ka talaga, Dave. Thank you. Bigla ka naman nag-crave sa ano, sa balot. Bango, Dave. Oo, nagugutom kasi ako. Tsaka nung nakaraan bumili tayong balot, di man namin nakain. Bilisan mo na! Kakatawa kami. Lima po. At saka limang lemon. Maliliit po yung ano yan. Papa, maliliit. Meron po kayong penoy na may sabaw. Saan kami nakarating ate? Isang oras na kami naghanap ng balot. Ay, wala na po yung may sabaw na penoy. Oo, isa. Yun, Baka sa kabila mo. Ay, nakakainis. Sa malapit lang pala. Nakakainis. Yay, may balot na. Mga trip, lumayo-layo pa tayo. Nakarating pa tayo. Kung saan nakarating ang E-Abab at E-Kalal. Dito lang pala sa malapit. Ang tagal, isang oras tayo naghahanap. Kanina pa tayo na ano. Pero masaya ka na. Oo naman, may balot na yung makakakain ng E. Bakit? Ako din masaya. Bakit? Kasama kita eh. 스쳐 지나가는 불빛 속에 흩어져가는 Dave ha? You ha? Tatahimik ka lang pero may mga pick-up lines ka rin pala. Kinikilig tuloy tong E-Abab na to. Basta ha, kada lalabas tayo, libre mo. Nagluto ko, puta ka. Share ko ulit yan. Site mess. Ito, kanino dito? Tayo. Okay, oh. Sisigawan mo ako? Andito lang ako. Oh. Saan ko lalagay yan? Oh. Oh, diba? Sisigawan mo sila ulit. Sisigawan mo sila. Subukan mo magsumbong kayo dyan. Sarap ba? Maluluto mo. Ano? Ginisang sayote na may collagen. May collagen. Ano, pampaganda ng nails. Hindi pa lason. Uwi na lang tayo sa Nike sa linggo. Ako?
Teka lang, may pamilya ako. 2 linggo na ako dito. Pag ganun, boyfriend agad? Ano luto mo? Bet. Yung isang sayote na may collagen, tsaka pampaganda ng buhok. Guess na may collagen. Now, tagal na magluto. At awin na kasi nakikipag-video call eh. Kaya Shanghai. Sarito ka. Hindi ba dapat Shanghai muna bago isla? Oo. Kasi maglalasa yung isla kapag Shanghai rin nagpilito na siya. Ay, ibang asin. Natapos siya. Di nagsasabi, lagi na lang ang level. Atuwe! Atuwe na! Grabe, ang lalaki ng isda, no? Ano sunod sa tilapia? Bangus. Mali. Ano? Plapla. Sa amin, mga Ilocano, may mga tawag sa mga Dalagang buko. gulay, nakakatawa. Gusto mo malaman? Ano? Ang utong sa amin ay sitaw. Utong? Oo. Utong lang didi? Utong. Utong talaga. Sitaw. Tapos kapag ano naman, patola, kabatiti. Talaga? Oo nga. Pag Patola. sitaw, ay kapag ano, patola, kabatiti. Pag sayote, kabakiki. Ha? Kabakiti. Okay. Let's do fast talk. Fast talk tayo na rin. Ano yung fast talk natin? Tite o betlog? Ha? Bakit betlog? Tiwena, betlog. Huwag na yung titi, para hindi ano. Pakita mo nga si Tiwena. Pakita mo si Tiwena. Sasagot-sagot ka pa. Betlog ka? Bakit betlog? Okay, betlog, para walang ano. Ano gagawin sa betlog? Puto? Para ayaw ka mag-ano, para ayaw maanuhan. Puto o uban? Uban. Uban. Bakit uban? Eh, mas makati yung sa kuto. Ay, kung puto kasi nakatiri yun. Yung puti, pwede naman tuloy. Ah. May project kasi tong I-above na to sa school. Kaya humingi ako ng 2,000 kay Kuya Mark. Min, nadudurog na yung muscle mo. Parang hindi ko yung best friend mo si Lawrence, pre. Wala na, tuyok na. Cute na. Paano ka? Oh, grabe naman yung bango mo. Ano oras pasok mo? Alas 2 po. Beso mo na. Baka malik ka na naman. Amoy unan ka. Amoy unan. Hindi naligo. Straight from the bed. Wow, Lawrence. Huwag mo akong basahan. Diet ka? Oo. Hindi makatanggal. Kuya, pengen po pala ako pang project 2,000. Ano? Project po, 2,000. Bakit? Ang bakit mo? Yung sa print po. Print? May printer na tayo dyan. Kakabili ko lang nung nakaraan. Ako kasi, group project po kasi yun. Oo, sabay-sabay. Eh, oh. Bakit? Anong pinagkaiba ng printer dito at sa printer ng group project? Printer doon, makakagana siya. Ha? Gala. Kulin naman, yung mga 2K na project na yan, nagawa na namin yan, alam na namin yan. May printer ka na, tapos sa labas ka pa rin magpapaprint, tapos 2,000, ano gagawin mo dun? Ano, magpapaliyab ka lang ng gin, no? Bibili lang ng printer. Hindi nga kasi, iba pag sabay-sabay kami. Baka bibili din ng printer yung group nila. Okay, no? Ikaw, baka ang bago negosyo pala. Group project sila, 10 nung may 20k na sila. To araw-araw may project to eh. Every other day yata 2K, 3K, 1K eh, no? Baka yung pati yung assignment May nila. printer dyan, tumigil ka sa group project mo, dyan kayo mag-print ng mga classmate mo. Yun lang. Sayang, walang gala. Parang nila na. Mata na mata mo, no? Ano ba naman yan? Kaaga-aga. Sikulin na naman yung mga bunot ng mga tao dito. Malamang, may project yan, nag-aaral yan eh. Anong gusto nyo? Walang project? Meron bang school na walang project? Ano ba to? Oh? Kung saan naman sa mukha mo, bukbuka. Hoy, Siopaw, saka mo na ako asarin. Pag hindi na pop ice yung basa mo sa Popeyes. Sukin ko yung mukha mo. Hindi pwede dito kami mag-print kuya. Bakit Oo, ba? tsaka ayokot sila pumunta dito magulong. Na yung mga klase niya dito. Print 2,000, ano mapaprint mo buong libro? Kuya Mert, syempre 2,000 talaga yan. Syempre, kasama na dun yung pang merienda.
Matanda ka na kasi no? Kaya hindi mo alam yung mga pang Gen Z. Siyempre ngayon, kapag gagawa ka ng project, dapat may Starbucks. Baka mo naman. Hindi yung ano kasi may papel special. Ako sa akin, wala namang kaso. Kung dito magpapakulit ng mga classmates. Ano? Tapos yung pabaw nila mo. Ano? Babayad ba lang sila sa akin? Magkano pa rin sa'yo? Magkano pa rin? Hindi mo design. 10 pesos isa. Isa? Ano yung colored? Print lang. Iba pa yung pag zero, mga 8. Paano pag colored? 20. Ganun ginagaya. Magkano ba? Colleen! Aba! Yung printer mo nasa box pa! Baka naman gusto mong gamitin, hingi ka na naman sa akin ng 2K. Grabe! Iba daw yung print sa labas pagkasama yung classmate niya. Pero dahil nga nakita ko na naman yung asawa ko, natutupakin na naman, Diyos ko, ano pang magagawa ko? Nagbigay na lang ulit ako ng 2,000 para lang matapos na. Nangyaya ka naman, Colleen. Ikaw, hindi kaya tama yung project. Una, puro print. Hinili ng printer, sa labas pa rin mag-print. Yun no? Nagsisinyasan no? Pinagsasabi mo naman. Sabi, ganun daw oh. Kumakain lang kami dito. Pwede na ba 1K? Pwede na. Okay lang 1K, parang never naman na mag-post ng 2K kasi mga project. Ako din. Colleen, project na naman ha. Alam ko yan. Alam ko talaga yung ganyang eksena, me. King ina, me. Share ko lang. May matching. Kaya tapos na ako. Alis na ako. Di pa ubos? Uy! Hindi ka kumain. Saan punta? Starbucks. Alis na ako, papasok. Ano pagkabigay ng pera? Wala. O nga pala, alis din pala ako. Saan punta? Papa-tempered ako. Ano tempered? Wala. Ikaw saan mo? Ako lang. Ngayon din? Ayos kayo, alis na kayo ng alisan ah. Tempered glass lang. Wala, bilisan na. Ganyan na ganyan din ako dati eh. Yung mga project, mami may project kami pero totoo, kakain sa labas, magsisine. Huli na pagdaanan ko na yan. Hindi mo kailangan magsalita ng project. Hindi ko alam kung tanga ba ako kasi kinukusinti kita or tanga ba ako kasi takot ako sa asawa ko. Pero para sa akin kasi, Colleen, alam ko yung ginagawa mo. Gusto kong malaman mo na alam ko na yung mga ganyang galawan. Papunta ka pa lang, nakailang balik na ako. Nawawalan ng ganang pumasok tong above na to. Kasi sobrang daming bully sa school namin. Palibhasa kasi mga hindi sikat. Sobrang daming naiinggit sa kagandahan ng above talaga na to. Ano magagawa ko kung yung mga gusto niya sa akin nagkakagusto? Okay lang naman sa akin yung mga may nasasabi yung ibang tao. Kaya lang pati yung mga tinuturing kong totoong kaibigan. Ang pa-plastic nyo. Nakakairita kayo. Uy, Colleen, hindi ka na naman pumasok. Yung kuya mo, nakakahiya. Nagbibigay sa'yo ng pera. No? Pinaghihirapan yung perang binibigay sa'yo. Tapos hindi ka papasok. Nag-aaway na nga kami. Parang pinagtatamon ka. Tapos hindi ka papasok. Ewan ko ba't di papasok yan? Ano pa sasabihin ko ngayon? Gusto mo yung hindi ka papasok. Mama, umiiyak ko. Hindi ko na mag-aaral natin. Bakit? Daw? Ayaw niya na lang mag-aral. Bakit? Ba't tayo mag-aral? Bakit naman? Ba't di ka na mag-aaral? Nagpapaaral sa'yo, ayaw mag-aral. Kaya nga. Bebe, mamaya na pumasok ako na dito. Mama, marinig pa ni Mark. Mama, pasok pa. Oh, galit ka lang. Uy, bakit nga? Ayoko na pumasok. Bakit nga? Pwede ba yun ayaw mo na pumasok? Biglaan. Sabihin mo sa magulang mo, pinapunta ka dito para mag-aaral tapos di ka na mag-aaral? Anong kalokohan yan, Colleen? Ano naman ako kasi sinasabi na nila sa akin. Ang lasi ko. Ano sinasabi sa'yo? Uy! Ano nga? Binubuli nila ako. Binubuli? May ganon? Ba't ka nalang binubuli? Ano sinasabi Hindi mo yan friend. Mag-aral ka na lang. Iwasan mo. Eh, pag binubuli ka, hindi ka na mag-aaral? Binubuli? Ano sinasabi sa'yo? Ano, babae, lalaki? Lahat sila. Mga babae. Ano ba gagawa sa'yo? Tinitreat ka ba nila? Hinihingan Ano, ka ba ng pera? kaibigan mo, ganon? Hinihingan ka ba na ng pera? Ganun ba? Bakit ka binubuli? Anong sinasabi sa'yo?
Nagsalita ka, hindi kita maintindihan. Para maintindihan ko yung nararamdaman mo. Abab, naiintindihan ka ng alcab na to. Ganyan din ako dati, binubuli. Ganyan talaga pag magaganda. Share ko lang. Social climber daw ako. Wala akong masama. Napapanood kasi nila yung reality. Totoo naman! Panindigan mo na lang. Puto ko, walang kahit totoo, walang may kayang tumanggap ng gano'n na... Bata-bata pa niyan, ma. O tapos, ano sabi nila sa'yo? Ano gusto mo, puntahan ko yung mga klase mo, kakausapin ko yung mga kaibigan mo? Baka nagchat-chat sa amin yung mga yan, ha? Hindi pwedeng hindi ka mag-aaral dahil lang sa ganyan. Ano, mahinang tao ka dahil dyan sa mga ganyan, hindi ka na mag-aaral, hindi ka lalaban? Ano, ganun na lang? Kahit ako pinagdadaanan ko yung ganyan, alam ko yung ganyang sitwasyon dahil kahit ako yung mga kaibigan ko dating akala kong kaibigan ko. Hindi pala true friend. Ba't ano ba ginawa nila sa'yo? Ganyan talaga, normal. Sila yung magpapatatag sa'yo. Kaya huwag kang susuko, gamitin mo yung inspirasyon para mas maging matigas ka. Huwag kang magpapatalo. Kung grupo sila, edi... Hindi tayo pinanganak na ganyan. Walang ganyan sa atin. Dapat palaban ka. Hindi ka pinalaki ng sex bomb maging ganyan. Gago, hindi niya batch yung sex ba? Hindi niya pa wala batch. Ano nga? Anong sabi nila sa'yo? Iyak ka ng iyak, di mo naman kaya sabihin. Ano bang ginawa nila sa'yo? Hinuhututan ka ba nila? Sino ba yan? Ano ba pangalan yan? Isa-search ko, i-chat ko. Sino yung cellphone mo? Mukha daw akong pera. Mukhang pera, lahat naman ng tao mukhang pera, sino ba hindi? Plastic naman ng... Oo. Nagsasalita sa'yo na... Ano namumukha kang pera? Para kang ano yan, iiyak-iyak ka, yan lang. Tumigil ka ko din ng kakaiyak mo ng ganyan ako. Kilala nila ako, hindi nila maisip yung gano'n. Akala ko totoo sila sa akin. Pero may nakaka-broken din ka naman. Oo, basta broken ako. Hindi kasi ano eh, minahal niya. Oo, totoo. Tapos sasabihin, hindi daw ako totoo. Hindi nila ako kilala. Para sa akin kasi, wala akong ano yun. Kasi syempre, di mo control yung mga utak mo ng ibang tao. Para sa akin kasi, ikaw yung dapat handle ng situation. Nandito kami, hindi ka namin papabayaan. Nandito kami lagi para sa'yo. Ha? Kaya kami, hindi mo kailangan ng kaibigan, nandito naman kami. Mas importante ang pamilya. Tanda mo kapag once na pinaiyak ka na, iwan mo na yung mga yan, cut mo na sa buhay mo. Pag ayaw ka, edi mas times 2 yung ayaw mo. Pag gusto ka, edi times 5 mo yung gusto mo sa kanya. Di mo? Like kita, edi like mo. Huwag mong ipiplease yung sarili mo na gustuhin ka nila. Kasi yung una sa lahat, kapag mahal ka, una pa lang tinatanggap ka nila. Hindi yung nandyan sila kasi kailangan ka. Ikaw nililibre mo na nga sila eh. Wala na silang gagawin. Di pag naiingit din kasi talaga. Parehas kasi kay Bepep, body language. Iba nagagawa ng inggit. Parehas kasi kay Bepep, body language na mamigay. Generous din kasi itong eh. Ganon pamilya namin. Wala eh. Ganyan. Kung ganun siya, di ganun ka na talaga. Hindi mo nga silang mapiplease. Kaya umiiyakan yung mga tao. Hindi na, mag-ayos ka na. Tumigil ka na dyan sa pumasok ka. Colleen, gusto kong malaman mo na naiintindihan kita kasi sa totoo lang, pinagdaanan ko yung pinagdaanan mo sa mga kaibigan. Kasi ako, dati, kung papipiliin mo ko kung yung jowa ko, yung kaibigan ko, mas pipiliin ko yung kaibigan ko. Kasi ganun ako magmahal ng mga kaibigan. Sobrang mahal ko yung mga kaibigan ko. Kasi yung mga kaibigan, sila lang yun eh. Sila na yun eh. Mga kapatid ko na sila, ganun ko sila kamahal. Pero yung jowa, parang anytime, pwede naman ako magpalit ng jowa. Pero yung mga friends, sobrang minahal ko yung mga kaibigan ko. Kaya naiintindihan ko kung ano yung nararamdaman mo sa mga kaibigan mo. Gusto ko lang malaman mo na nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Nandito yung ate mo. Mahal kita.
Maligo ka na. Oo, nakakahiya dun sa kuya mo. Pinapaaral ka. Papasok ka nang umiiyak. Baka naman mag-cutting ka, pumasok ka at cutting ka lang. Palapit. Pangit. Grabe naman sila sa'yo. Nakakahiya. Ayoko talagang pumasok, lalo na namumula yung ice ng above na to. Tigilan mo na yan. Ano? Bebe, payo tumihimik, uminto eh. Sige na. Ay, kapag-ito. Mamaya. Buksan. Babayaran ko. Okay. Sa baba na. Babayaran ko. Grabe, no? Wala akong masabi. Ang hirap talaga palang maging sikat, no? Kasi yung mga kaibigan ko, hinihila na din ako pababa. Palibasa kasi, hindi nyo naman mararanasang maging sikat. Kasi hindi naman kayo tong above na to. Bakit naman ako magpapa-apekto sa inyo? Sino ba kayo? Dapat kayong maapektuhan dito sa above na to. Sa bagay, hindi ko naman kayo masisisi eh. Kayo ba naman yung magkaroon ng ganyang muka? Mga chararat? Duh. Walang araw pero naglaba ako ng gabi. Hindi ko alam kung bobo ako eh. Share ko lang ulit. Ang gano'n nila, Mike. Saan? Saan? Doon. Sabi na nito. Eh, sila ko niyo. Doon na. Wala ba dyan sa salas? Ito. Nag-tiktok? Wala bang assignment yan? Ako nagpapakahirap, nagpapakapagod dito sa ano natin. Sayang ang pinapagpaaral. Napapagod ako dito. Kaya nga ako umuwi galing ibang bansa. Meron kasi nakarating sa akin na si Colleen ayaw na raw pumasok kasi binubuli daw siya sa school. So, syempre, ako kasi ayoko mag-direct sa kanya kasi mas close sila ni Pam. Kaya si Pam muna yung kinausap ko para usapin niya si Colleen. Ay, Saba, ano ba sabi ko na ni Colleen? Nakausap mo ba? Nakakalimutan ko na. Si Colleen, nakausap mo na. Regarding sa pagpasok, ano sabi? Ano sinabi? Ano na nga doon ng ako? Oo. Pinagalitan ko, but nabubuli daw kasi sa school kaya ayaw mag-aaral. Yun yung amo talaga. Sa lahat ka mo ng school may bully. Wala kang mas kuno walang bully. Kaya pinagalitan ko. Pero okay na. Ha? Okay na, papasok naman na daw. Hindi, nade-depress siya sa mga kaibigan niya. Sabi ko nga, dapat gamitin niya yung nararamdaman So, ba ako sabi ko para din? mas maging matigas siya. Oo, kasi syempre, iba pa rin yung galing sa'yo. Kasi ako, yung sinabi ko sa kanya, yung na-experience ko. Ikaw, meron ko din ka ng ma-experience sa kaibigan mo. Pero masyado namang sabi mo nang mahinaw at maayos. Hindi tamang pag-alitan mo ngayon yung bata kasi depressive. Mamaya maglayas pa yan dito. Maglayas pa yan dito. Hindi natin malaman sa mga pa. Sabi mo. Possible na mga ganyan ang iisip ko. Kasi ako ng bata ako, mga ganyan ang iisip ko. Sabi ko muna. Hindi. Inaya ko mag-TikTok si Dave. Naiinip kasi tong above na to. Tsaka yung nakikita ko kasi ang daming nagko-comment sa TikTok ko. Hinahanap si Dave. O ayan mga girls ha, nakita nyo na si Dave. Masaya na kayo. Si Dave, ang galing no? Colleen, Wow. kumusta ka na? Okay lang. Halika, dito ka muna mapunga dito. Ano yung nababalitaan kung ikaw gusto mo raw tumigil sa pag-aaral? Ha? Ayoko na pong pumasok sa school. Kaya nga, bakit nga? Bakit? Anong dahilan? Ay, alam ko na. Bakit? Pasok siya TikTok Academy. Bakit? TikTok Bakit Academy? ayaw na pasok sa school? Anong nangyayari sa'yo? Wala, yung mga klase ko, ang dami ko nila sinasabi. Yung mga classmate mo, binubuli ka. Alam mo kasi, ganito lang yan. Ano? Mga kaibigan ko. So, hindi mo sila kaibigan.
Kasi pag ang tao, sinaktan ka, meron sinabing hindi maganda sa'yo kapag nakatalikod ka, hindi mo sila kaibigan. Kasi ang tunay na kaibigan, nakaharap ka o nakatalikod ka, wala kang maririnig na kahit anong masama sa kanila. Hindi ka pulutan. Ang tunay na kaibigan, sasasakay ka sa harap, hindi sa likod. So hindi rin sagot yan pag hindi mo pagpasok o partigil mo sa pag-aaral, hindi sagot yan. Kasi kahit ng school ka magpunta, kahit makalimang transfer ka, makakatagpo at makakatagpo ka pa rin ng mga ganyan tao. Kasi sobrang kumagaganto eh. Kung mayroong 100 na tao, ang magiging totoo sa'yo doon, mga isa lang o kaya dalawa, minsan wala pa. So, kaya ikaw, huwag ka magkikwento ng kung ano sa mga taong hindi mo na makilala kasi syempre, baka gawin nila yan sa'yo o baka yung mga kinagito sa ibang tao, yung gamitin nila para ipanlaban sa'yo, para saktan ka, which is nakikita ko na ginagawa nila. Pero sa pagtigil mo sa school, hindi siya okay sa akin. Ba't ka titigil? Ang dami-dami ngayong gusto makapag-aral, hindi makapag-aral. Ikaw nga, swerte ka na andito ka, wala kang iniisip, malaki yung baon mo, tuition mo, bayad na. So maraming mga taong gusto makapag-aral na hindi makapag-aral. Tapos ikaw, gets mo, ikaw, isusubo mo na lang, aayawan mo pa. Bago ka magpunta dito, ang dami mo mga gustong bagay na maranasan. Gusto mo makakaranas ng magandang school, magandang buhay. Pinaparanas namin sa'yo, ba't ngayon ganyan ka agad? Tapos iniklian niya yung skirt niya. Yung skirt doon, iniklian pa, sabi ni Lawrence. Lawrence, wag na yun. Wala ko sa mga. Wala na sa mga. So, TikTok pa din! Sa akin, Colleen, eto pa, may ballpen ka pa dito. Hindi ano yung props? Sa akin, Colleen, hindi sapat na dahilan yung hindi ka napapasok para doon. Marami ka pang mararanasan sa buhay, maniwala ka, walang-wala pa yan. Nararanasan mo ngayon, wala pa yan. Wala pa. Marami ka pang disappointment, marami ka pang mga kaibigan na mawawala at manlalaga sa'yo. Habang tumatanda ka, uunti yung mga kaibigan mo. Habang nagkakaroon ka ng pangarap, doon mo makikita yung mga taong totoo sa'yo. Hindi lahat na nakakasama mo ngayon ay totoo. Ako, isipin mo ako ngayon, dati ang dami-dami kong kaibigan. Nawala na lahat. Dati, kaibigan, 100, 50, tropa-tropa. Mga tropa kasi, kaya lang yung sinasabi sa kaibigan ko, kasi hindi ako tropa. Kasi ang tropa kasi, kasama mo yan sa saya. Pero iiwan ka nan sa problema o pag gusto mo na seryoso sa buhay. Ang kaibigan naman, minsan hindi mo yan lagi kasama sa saya, pero andyan yan sa'yo sa mga downfalls mo. Para sa akin talaga, ganyan sa stage ni Colleen, ayan talaga yung mga tao maraming bully. Kasi mga inggit. Kumbaga syempre, mga bata pa, parang hindi pa sila mulat kung ano ba talaga yung buhay. Parang gusto lang nila is pag nainggit sila, sisiraan nila, ganito, ganun. So kasi napagdaanan ko na yan eh. Kasi para sa akin talaga, ang tunay na kaibigan kasi, hindi kasi siraanan, mapaharap or mapalikod. Kahit dati napakadami kong kaibigan, pero ngayon nagmatira na lang yung kaibigan ko dahil dyan. Kasi para sa akin kasi, kunwari, meron ka na-achieve na isang bagay. So kapag yung ibang tao, isipin nila na ang yabang mo na, nagbago ka na, kasi ganito ka, kasi naging ganyan ka na. Pero yung mga totoo mong kaibigan, magiging masaya sila para sa'yo. Pero, gets mo, kaya ako sobrang naiintindihan ko talaga si Colleen sa part na yan. And Colleen, hindi yan dahilan para hindi ka pumasok. Kasi una sa lahat, ang mahal ng tuition mo at ang laki ng baon mo. So, wag mong sayangin yung pagkakataon na meron taong nagpapaaral sa'yo. Kasi hindi lahat ng tao is nakakapag-aral at hindi lahat ng tao nakapag-aral. So, i-treasure mo yung mga taong gusto kang makatapos sa pag-aaral at gusto magkaroon ka ng diploma. So, gets mo? So, sana Colleen, hindi yan maging hadlang yung mga nangyayari sa'yo para tumigil ka sa pag-aaral. So, kaya ikaw, pumasok ka. May pasok ka ba bukas? Pumasok ka. Naibigay ko na sa yung ano mo ngayon ha, yung allowance mo ngayong linggo. Hindi. Sobra ka na. Pinayuhan ka na, dagdag-bago ka. Siyempre, ano siya, may bibili siya sa TikTok shop. Parang ako na lang kaya mag-aaral. Lawrence, kanina ka pa sabat ng sabat. Oo, tamo. Gusto mo mag-aaral? Yan ang natututunan ko sa ano. Sino nang-aaway sa'yo? Violente. Puta, si Tiro nang-aaway sa'yo, sabi ni Dave. Ayan ha. Ayan. Napapagitnaan Ako na lang mag-aaral. Nasa harap mo, Angel. Nasa likod mo, pogi lang. Bakit ako na lang mag-aaral? Bakit? Gusto ko mag-aaral. Pwede, gusto mo i-ano kita, enroll kita. TESDA. Atsara making. Ha? Atsara making. Oo, pwede. Ayaw mo lang yung mag-aalis ng tinik. Dissect? Mark, ano ka na lang, chef ka na lang. Hindi na ako sanay mag-group. Colleen, maaga ka matulog. Tigilan mo na yan kasi TikTok mo. Ikaw, pinayagan na kita cellphone ulit ha. Mahirap yan! Dapat dito, i-confiscate. Hanggang 10 ka lang. Para kasi Sean.
Yan ulit, no? Ang tawag doon? Ha? Grounded ulit. Grounded ka muna. Hanggang 10-8. Ako kinuha sa ko. Colleen, talagang mabubuli ka. Yung mukha mo ba naman mukhang siopaw? Bihira kaya yan? Yung siopaw na naglalakad? Mars! Kid. Ba't ka nandito? Nung nagluto kasi ako, gusto ko lang sanang ibigay ito kay Mar. Nagluto ako ng spaghetti kanina. Alam ko favorite niya po eh, kaya dumaan ako na ibigay sa kanya. Mars, baka naman kasuhan ka na niya ni Christian. Lagi ka na lang, sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta muna dito, hindi pa okay. Alam ko naman yun pero gusto ko lang sana siyang makausap kahit pa paano para at least maklaro ko yung pangalan ko sa kanya, maintindihan niya rin yung side ko kung bakit ko ginawa yung mga bagay na yun. Mars, hirap na ako. Kinausap ko na siya, ginawa ko na lahat. Pero wala akong ginagawa. Ayaw niya talaga eh. Ayaw niya talaga. Kanyang makita ka, ayaw kanyang kausapin. Pati ako, inaaway nila dahil sa'yo. Naintindihan ko yun, pero sana gusto ko lang naman kasing garuhin yung pangalan ko sa kanya. Tsaka gusto ko lang din explain yung side ko kung bakit ko nagawa yung mga ganong klaseng bagay sa social media. Alam ko galit siya. Oo, tinutulungan na nga kita sa kanya, pero ayaw niya talaga. Baka last na nating pagkikita. Ayoko na talaga ma-involve sa inyo, please. Ayoko na. Huwag ka nang pupunta dito. Ayoko na. Pati kami mag-ina na, aaway na dahil sa'yo. Sorry. Kung nagagalit siya sa akin dahil binigay niyo ako ng pera, ibabalik ko na lang yung pera. Mabalik mo? Oo, baka kahit pa paano. Yung 1 milyon? Hindi. 611K na lang yun kasi nag-access ko na. Okay lang yun. Ang importante, maibalik mo para mapatunayan mo hindi ka talaga mukhang pera. Hindi ko na nga alam kung paano gagawin kung pakiusap sa kanya para lang maging overhead. Naawa na nga ako sa kanya. Napakabait talaga ni Mars. Willing siya na isoli ang pera para lang magkaayos sila ng anak ko. Sobrang bihira ng ganun tao. Parang anghel si Mars sa paningin ko. Nasaan ba sila? Nasaan ba? Tulog mo. Nagulat na nga ako sa inyo. Kasi mama, naalala ko kayo. Naalala ko si Bart. Kasi ito lagi namin kinakain yung spaghetti. Nung nagluto ako, sabi ko, dadalan ko siya kahit gabi na. Baka sakaling kainin niya rin, di ba? Sasabihin ko na lang sa kanya na baka sakali na. Basta intay mo palagi yung text ko. Please daw, huwag ko naman pupunta dito ng pag-vlog. Sige ma, salamat. Ito abot mo na lang. Sabihin mo sa kanya yung kulang dun sa pera. Pagtatrabahuan ko na lang. Para... Sana lang kumain. Oo nga. Kasi nahihirapan na ako. Para talagang maisip niya na hindi lang pera yung habol ko sa kanya. Tsaka kasi yung pagkakaibigan din namin, tsaka yung pagkakaibigan din natin sa Grace family. Talagang hindi yung gusto ko kaya lagi ako bumabalik-balik dito kaya kahit alam ko na galit siya, galit ko sa akin, pati ikaw nagdadamay na Hindi ako, okay lang ako. Okay lang. Gusto talaga magkaayos din. Ayoko talaga naman kayo. Tsaka alam ko naman kasi talaga mabait ko. Alam ko talaga yung sa puso. Hindi ko lang alam kung bakit iba ang tingin nila sa iyo. Nagtataka na ako. Thank you mo, baka mamaya mo kasi makita ka pa ito. Baka mamaya magalit pa yun sa'yo. Abot mo na lang sa kanya. Basta hintayin mo yung text ko, ha? Sige. Kakausapin ko kasi hindi ko ipapalis. Magkano ulit? 611 na. Tapos, yung remaining mo. Sabihin mo sa kanya pagtatrabahoan ko na. Paano mo pagtatrabahoan? Basta ba na pag nandiyan na ako, siguro gagawa na lang ako ng mga part-time, tsaka ng mga content para mabalik sa kanya yung pera. Basta ngayon, masaan magkaayos na kami, tsaka sana tulungan mo ko kasi wala na talagang Gusto ko alam mo lang, hindi lang 100% yung ginagawa ko para magkaayos ko. Kaya lang ako naman yung pinakaaway mo. Nagalit ka nga siya sa akin. Sige ma, baka mamaya nakita pa tayo ni Mark. Sige, salamat sa spaghetti. Sige ma. Ingat ka. Bye.
Hintay mo, text ko ha. Hindi ko alam kung bakit sarado ang puso ng anak ko pagdating kay Mars. Wala namang hinangad si Mars kundi ang kabutihan niya. Sana dumating yung time na mapatawad ng anak ko si Mars. Para sa akin kasi, kailangan ng pamilyang to ang katulad ni Mars na hindi nabibili ng pera. Kaya hanggat maaari, ayoko magtatanim ng sama ng loob ang anak ko kay Mars. Kung alam niyo lang kung gaano kabuti ang puso ni Mars. Kung lahat na lang magagalit kay Mars, paano pa siya magbabago? Kung sa tingin niyo, dapat siyang magbago. For me, dapat bigyan ng last chance si Mars. Pasok. Pasok. Oh. Iligo. Bakit na? Tulog ako? Ano? Ano? Tawag kay Mars? Ay nako, ano ba si Mars na naman? Diyos ko, tama na. Ano tayong Punta kasi kagabi. Ha? May dalang spaghetti. Ano ba? May dalang spaghetti. Sino? Si Mars. Saan? Nasa baba. Spaghetti. Nagpunta ka naman dito? Oo. Nako, tsukayang ka na naman. Bakit mo pinapunta dito? Diyos ko, tapos mo yung spaghetti, hindi ko kakainin yun. Matigilan mo na yan. Sinabihan na kita, nausap na kita, nakontak mo pa rin si Mars. Tigilan mo na yan, kakakontak mo kay Mars. Wala yung natutulong na maganda sa atin. Nakakaawa kasi anak, lahat na lang ayaw sa kanya. Ma, deserve niya yan kung lahat ng tao ayaw sa kanya. Kasi una sa lahat, ilang beses ko siyang hindi sinukuan. Hanggang sa munti kanya nang nasira tong reality show. Kaya, pag mo nang papuntahin dito yan. Paano yun magbabago kung walang nagpapabago sa kanya? Bago niya mahalin ng ibang, mahalin niya muna ang sarili niya bago siya magmahal ng ibang tao. Bago siya pumasok sa pamilyang to, ayusin niya muna yung sarili niya. Kasi, hindi niya magbabago. Kaya mo na yan, huwag mo nang kontakin niya. Ayoko na mababalitaan na kinukontak mo pa yung heart na yan. Sabi sa akin, babalik na lang daw yung pera sa'yo. Alin? Babalik daw yung pera. Oh, di mo na, di ba nagagastos ah? Hindi, 600 something. Gano? 600 600? something. Tigilan niya ka mo ako. Sabihin mo sa kanya, hindi ko mo kailangan yung pera. To the point na kinuha niya yung 1 million, tapos nag-video siya sa TikTok, okay na ako doon. Kahit ibalik niya sa akin yung pera, hindi ko yung tatanggapin. Kasi una sa lahat, parang useless lang din. Kung kukunin ko yung pera, tapos sisirahin niya ulit tong pamilyang to, wag na lang. Babalik siya 600,000, 1 million bigay ko sa kanya. Malay mo, iba na siya this time. Hindi. Hindi ang babago yun. Tsaka tigilan mo na yung pag-usap na yung pag-usap kay Mars mo. Wala kang mapapalang maganda sa taong yan. Puro negative lang ang makukuha mo dyan, puro negative energy. Walang may gusto sa taong yan. Ayun na nga eh. Walang may gusto. Di ba kayo naawa? Labas na ako doon, pinagbigyan ko na siya. Okay na. Ibabalik nga yung pera. Hindi ko na kailangan ng pera, ma. Hindi mo ako naiintindihan eh. So, okay na yun. Hindi ko mo siya kailangan, hindi ko kailangan ng pera. Pera ko din yun ba? Nangyari para pera ko din, babalik yun, dapat yan. Buti na, binigyan ko siya ng 1 million. Nasumunod pa ako sa kontrata namin eh. Para sa ikakatahimik ng buhay niya. Okay na yun. Nakakaawa yun. Kaya nga siya. Yung spaghetti, tapan mo na lang, hindi ko kakainin yun. Ma, nakakailang ka na ha. Ba't ba hindi mo matigil-tigilan niya si Mars? Ano bang meron kay Mars na ba't ikaw ay awang-awa kay Mars? Hindi mo muna ako isipin. Hindi ko talaga maintindihan bakit ka pakita ng pakita dyan. Alam mo ma, sa totoo lang, eto hindi ko nasabi sa'yo to, pero sabihin ko to dito. Pag ikaw patuloy pa rin na ipagkita kay Mars sa ayaw at sa gusto mo, papabalikin muna kita sa US. Kasi baka mamaya kasi kung anong ma-feed ni Mars sa utak mo, lalo na nakikinig sa mga sinasabi niya, 600,000 ibabalik niya sa akin. Hindi tungkol sa pera, tungkol to dun sa bagay na ginawa niya sa akin noong mga panahon na yun. Yung pera, kaya kong kitain yan. Kaya ko ulit magkaroon ng 1,600,000, kaya ko yan. Pero yung tiwalang ibigay ko sa'yo, yung pagkakataon na naibigay ko sa'yo, na naipasok ito sa Grace Family, tapos ganun yung ginawa mo,
hindi kita kayang patawarin, Mars, pasensya ka na talaga. Kahit anong gawin mo, ibalik mo sa akin ng buo or kulang. Sorry, hindi talaga. Para sa mga naghahanap sa akin dyan, alam kong matagal akong nawala. Meron kasi ako ngayon isang bagay na pinagdadaanan. At ngayon handa na akong aminin ito sa inyong lahat. Bundis po ako ngayon. Sinubukan ko itong itago sa pamilya ko o sa lahat. Pero naisip ko na hindi ko ito matatago habang buhay. Kaya nandito ako sa inyong harapan. Kasi handa akong sabihin lahat ng mga totoong nangyari. Alam kong karamihan sa inyo, iniisip na gumagawa lang ako ng kwento or kulang lang ako sa attention. Pero hindi. Papatunayan ko sa inyo na totoo lahat ng sinasabi ko. Ano kasi nung una kasi hindi pa ako ready. Kasi nga, may dalawa na akong anak. Puro magkaiba tatay. Tapos ngayon, magpapamatlo na. Tapos, wala din kami ng tatay ng baby ngayon. Kaya parang nade-depress ako. Tapos hindi ko po alam kung ano mangyayari sa amin kung mapanagutan niyo ba kami. Kasi, nakiusap ako sa kanya kung pwede siya magpadala ng pera pero parang wala siyang pakialam sa akin. Hindi niya wala ako kinakamusta kung nakakain ba ako ng wangis or kung okay ba ako. Tapos late ko na nalaman na alam na pala ng pamilya ko pero naialam silang confrontahin ako kasi nga kasi ayaw nila maano yung mental health ko. Ang pagkakamali ko lang, nagmahal kasi ako eh. Pabilis na kasi ako ma-in love. Pag nakita ko, totoo yung tao sa akin, pero gusto ko lang naman mahalin ako. Ang tamahin lang naman yung gusto ko eh. Pero di ka naman alam na aabot sa ganito. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kilala niyo yung tatay nito. Kilalang kilala niyo. At hindi si Lawrence yun. Ano yan? Tatanong din ako, tayo nakakatawa bang pasil kanto? Malamang! Sabi ko. Malamang. Sabi niya, sabi. Oh! Nandito ka na naman! Sinan mo ka sa'yo? Si Ate Wena. Ay. Asan si Ate? Nasa taas. Bakit? Sino kasama? Yan kayo. Si Kuya. Bakit pala? Si Upline. Kakausapin ko. Bakit mo kakausapin? Team leader. Hindi kasi amin ko ng buntis ako. Ha? Oh my God! Ang laki ng tiyan mo! Oh my... Seryoso? Hala, totoo nga! Ang laki ng tiyan! Magkasala kaya tayo ng tiyan! Ba't si ate ka mo? Upo ka dito! Kumain ka na ba? Magandang naman. Para alam. Ha? Siyempre para alam. May nakakawali ka? Wala, sige mo pa lang. Oh my God! Bababa naman. Takot natin. Ako na? Bakit ba yun? Saan? Saan ang gano'n ito? Ako na. Pwede mo ipatandi ka? Buntis ka? Oh my God! Shit! Hindi pa ako ready. Kasi hindi pa ako ready sa akin. Buntis ka ba? Pinaalam ko lang sa inyo.
Okay na yan. Si Lawrence tatay yan. Hindi. Eh, sino? Basta hindi pa ako ready sa akin. Hindi daw siya ready. Ba't kinapunta dito, di ka pala ready? Kung buntis ka din, pala ng oras na nasa lang ka ba? Mamusita na ako sa inyo, di nyo ba na-miss? Siyempre na-miss. Na-miss ka naman. Na-miss lang yan. Kasi naman pinagdadaanin din ako. Bakit may lang sinabi? Tinago ko muna kasi sa inyo, kasi nga, hindi pa ako ready nun. O, ba't ngayon ready ka na? Hindi mo lang inamin. Hindi pa nga kasi ako, hindi pa ako nakapag-isip ng maayos. Hmm. Yun na yun. Kasi hindi naman talaga ako ready. Wala naman ready sa ganito eh. Ano plano mo? Anong gagawin mo dyan? Kaya nga. Sa totoo lang, yung tatay nito, gusto niya ipalaglag. Ay, putang ina naman nun. Mali naman na yun. Ilan ba naman dyan? Ay, bawal pa yun. Anong plano mo? Anong balak mo ngayon? Buntis ka. Pumayag naman ako nung una, kasi hindi ko, nung nandun na ako, parang hindi ko talaga kaya. Hindi kaya talaga. Hindi ko alam bakit hindi ko kaya. Alam ko pares masasira yung buhay ko, pati buhay niya. Pag tinuloy ko to. Pero, hindi nung narinig ko yung heartbeat. Buhay basa, syempre. Paano yun? Paano yung tatay niya? Kaya niya bang mag-isa yun? Pangatlong anak niya na yan. Kaya mo ba yan? Anong plano mo? Hindi ko nga alam yung plano ko. Kaya ako pumunta sa inyo dito, di ba? Wala kang trabaho. Kaya ako tulong. Di ba? Kaya ako lumapit sa inyo. Kaya ako nandito kasi gulong-gulo na isip ko. Di ba? Parang ako mapapaliw. Ano ba? Ikaw lang man yung sasabihin sa'yo. Ang hirap pag-bukas mag-isa. Anong source of income mo? Wala nga, BFF, paano yan? Ayaw nga, sustento ang pala ng kamay. Sigurado ka ba na hindi si Lawrence ang tatay niyang dinadala mo? Hindi si Lawrence yung tatay nito. Kilala niyo. Sigurado ka na hindi si Lawrence? Hindi si Lawrence. Kilala niyo din. Kailan pa ako naging manghula? Kilala niyo din. Nakakasama natin. Eh, sino nga? Ay, Nakakasama pasabihin. natin. Diyan mo Di, na baka bitaw ka na, privacy ay. niya. Joke lang. Baka privacy niya. O, kamusta ka naman? Palagi ka na lang malungkot. Diba, hindi ako nagpapakita. Kasi na, depress ako. Saka di ako makapag-isip ng maayos. Babae lang ako. Tapos nung hindi ko na kinaya, pumunta na ako dito kasi diba? Alam na ba ng magulang mo? Samahan mo ako sa may kumunin. Alam na ba ng magulang mo? Nalaman na. Cellphone. O anong sabi nila? Wala silang sinabi. Yun yung masakit doon kasi nga Anong wala silang sinabi? Paano? Kasi ayaw nila akong stress. Parang inaantay nila ako na ako'y magsabi. Pero nalaman ko sa mga kapatid ko na alam na pa yun. So hindi ka nagsabi sa magulang mo? Kapatid mo lang nakakaalam? Hindi. Alam na din pala nila. Pero inaantay lang nila ako na ako'y mag-open. Ikaw nang magsabi? Ayaw nila ako pangunahan. Ayaw nila ako bigyan ng stress. Ako, nahihiwagaan talaga ako kay Dimple. Tanong ako ng tanong sa kanya kung ilang buwan na yung tiyan niya, hindi niya ako masagot. At saka ano yun? Hindi mo masabi-sabi sa amin kung sino yung tatay ng anak mo? Para saan pa naging Grace family tayo kung magtatago ka sa amin? At saka nagtataka talaga kung bakit ako yung una niyang hinanap. At saka isa pa, napansin ko, habang nag-open si Dimple, tinitignan ko yung mukha ng asawa ko, wala siyang comment, wala siyang reaksyon. Ako talaga mayroon akong nararamdamang kakaiba dito eh. Malaman-laman ko lang talaga. Bakit? Sino tatay mo? Ha? Sino ang tatay mo? Pwede ko. Kahit, ba't sa'yo mo tinatanong? Mukha ba? Eh, kanino ko tatanong? Ba't sa'yo ka nagagalit? Eh, kanino ka itatanong? Eh, Dimple! Eh, sinabi nga kilala daw. Ayaw kang sabihin ko sino eh. O si Lawrence? Hindi nga si Lawrence. Imposible hindi mo kilala. Sino nga? Hindi nga kilala. Tsaka, labas na ako doon kung may problema siya. Ba't niyo pa? Ba't niyo ako inaan? Kung sino man, kung buntis mo siya o hindi, labas na ako doon.
Paano hindi sila nagsalita? Hindi ko gets. Anong hindi sila nagsalita? Buhay ko to. Parang hindi naman nila ako pinapakailaman masyado. Tsaka ayaw na nila ako stressin kasi. Ikaw pa naman breadwinner nila. Hindi naman. May business din yung family ko. Pero hindi naman ganun ka. Hindi naman ako totally breadwinner. Tumutulong lang ako sa pamilya pagka kailangan. Kasi may anak din ako. Paano yan ngayon? Baka ikaw yung tatay nun, ha? Baka mamaya, di buti siya, naglolo ko lang eh. Ang laki-laki nandyan. Kitang-kita ko. Baka busog. Busog. Yun ako, sinasabi ko sa'yo. Napaka-imposible. Hindi mo kilala yung tatay nun. Hindi ko nga kilala. Ba't ba ako pinagdidiskutan? Saan ka tinanong mo kung sinong tatay? Pupunta dito, ako yung hinahanap? Oh. Ba't hindi ikaw yung Babae ka eh. Siyempre sa babae nung gusto mag-open. Isip ka. Leche ka. Pinagdagawa. Para sa akin, kung sino man tatay ng anak ni Dimple, hindi na para pakialaman pa natin yon kasi meron naman silang sariling buhay eh. Kumbaga, wag na nating kalkalin yung bagay na hindi naman dapat kalkalin. Kumbaga, hayaan na lang natin siya. Kasi syempre si Dimple, matanda na yan eh, malaki na yan eh. So syempre, sa age niya, alam niya na yung mga tama at mali. And para sa akin kasi, sa the more na kinakalkal natin yung buhay ng isang tao, syempre, parang mas magiging negative yung dating sa kanya, lalo na ngayon, buntis si Dimple. Kumbaga, dapat hindi siya nai-stress. Kaya kung di pa siya handa na aminin kung sino yung tatay na magiging anak niya, para sa akin, irespeto na lang natin yun. Kasi, the more na pinilit natin siya, baka mamaya lalo siya ma-stress, di ba? Hindi ko alam kung anong plan nun eh. Wala rin siyang plan. Hindi kami nag-uusap. Basta ngayon yung sitwasyon ko magulo. Para ako lang yung mag-isang umaharap na yun. Oo. Hindi ko siya kasama. Wala. Iniwan niya ako. Yun na yun. Paano yan? Umami nang ang buntis. Anong plano mo?